Tayong lahat ay let us all pray. Dearest Heavenly Father, our great God and Savior, dearest Jesus Christ, through the first prayer of our dearly beloved and honorable Pastor, Evangelist Wildy Sherrod Almeida, your end-time prophet, we come unto thy throne of grace, beseeching you, O Lord, to please forgive us from all of our sins. Bless your message of salvation, anoint your word, dearest Jesus. In the mighty name of our dearest Jesus, bless us all. In Jesus' name, we cast out all demons of hindrances, doubts, and unbeliefs. Cast out in the mighty name of our dearest Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. The highest praise, worship, glory, honor, and thanksgiving to our loving God and Savior, dearest Jesus Christ. And we give double honor to our dearly beloved parents in the Lord. We remember and cherish the blessed preachings and teachings of our dearly beloved and honorable Pastor Evangelist Wildy Almeida and our dearly beloved and honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Greetings to the beloved Almeida family. Amen. Our beloved preachers, workers, and beloved brethren and visitors and our live webcast viewers. Amen. Praise the Lord. Chosen generation. Mga minahal ko, tayo'y lahing hirang. Dito sa bansang Pilipinas na tinawag ito'y lupang hinirang. Dito naman itinatag ang tunay na iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. 1 Peter chapter 2 verse 9, atin pong basahin. The first book of Peter, chapter 2, verse 9. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. Unang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 9. Datapot kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilag. Pong araw, pagkatapos po ng ating celebration ng 50th church anniversary, mga mahal, this is Golden Jubilee, mga minamahal ko. Napakapalad po natin, mga minamahal ko, dahil totoo po, maging ang mga iba't ibang tao ay talagang na-bless. Pinatunayan ng ating mahal na Panginoon, we are the most faithful church in the whole world. Because we are serving a faithful God. And the servants of God, ating dearly beloved parents in the Lord and the family, pinatunayan na sila ay totoong nagturo ng ebanghelyo na may kapangyarihan. Kaya nga mga minamahal, tama ang pangangaral ng ating dearly beloved pastor na ang pangangaral ng salitang ito hindi sa mapanghikayat na salita ng tao, bagkus sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Kaya tayong lahat ay lubos ang ating pananampalataya sa nag-iisang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya tayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasasardote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos upang inyong ipahayag ang karangalan niyong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Salamat sa pagtatagumpay, salamat sa pagkakaisa ng lahat ng mananampalataya sa buong mundo at talagang ipagsisigawan natin ang Diyos ay totoong nagpala sa atin for 50 years, mga minamahal ko, magmula nung simula ng ating banal na gawain. Kaya nga, bilang tayo ay tinatawag na chosen, we are called and chosen, mga minamahal ko, inihalal tayo ng ating mahal na Panginoon, hindi po doon nagtatapos. After 50 years, continuous po yun. Kung abutin tayo ng 100 years, magpasalamat pa rin tayo sa ating mahal na Panginoon dahil marami pa ang maliligtas. From the book of Gospel of St. John, chapter 15, verse 16. Amen. The Gospel according to John, chapter 15, verse 16. You have not chosen me,
But I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever you shall ask of the Father in my name, He may give it you. Ang Ebanghelyo ayon kay San Juan, Kapitulo 15, versikulo 16. Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko, at aking kayong inihalal, upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan, ay maibigay niya sa inyo. Amen. Praise the Lord. Nahaharap na naman po tayo sa eleksyon. Mga minamahal ko, maraming mga tarpaulin na iboto nyo ako. Ayon sa tao. Ngunit tayo po, mga minamahal ko, pinagpala tayo sa magitan ng radio program, TV program, social media. Nabasa natin ang mga tarpaulin. Kayo ba'y may mga karamdamang walang kagalingan? Nais nyo ng kapayapaan? Nais nyo magmana ng buhay na wala hanggan? Sino nag-imbita po nun? Ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Isa ka sa tinawag sa banal na gawain na ito. Kaya sinabi ng banal na kasulatan, ako'y hindi nyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko at aking kayong inihalal. O, di panalo na tayo. Inihalal tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga, upang manatili ang inyong bunga, upang anumang inyong hingin sa Ama, sa aking pangalan, ay maibibigay niya sa inyo. May kondisyon. Kailangan, kung ikaw ay puno, kailangan mamunga. Lahat magsabing, praise the Lord. Huwag ang mong angkinin, ako lang ito. Mga minahal ko, hindi po. Dahil yung utos ng ating mahal na Panginoon. Una, mamahalin mo siya ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. Pangalawa, mamahalin mo ang kapwa mo katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kung mahal mo ang iyong sarili, magbigay ka ng panahon para sa iba upang sila'y maligtas, magmana ng buhay na walang hanggan. Pag nagawa mo yon, narinig natin ang mga buhay na patotoo. Walang hanggan ang pagpapasalamat dahil inuna ang ating mahal na Panginoon, ang kalooban niya ang masusunod. Mga minamahal ko, tama. Idinaragdag na lang ng ating mahal na Panginoon. Sabi nga, hindi pa sila nananalangin. Ibinibigay na ng Diyos. Ganyan kabait ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya kung dumating ang mga trials, lalo na po sa panahon ngayon, talaga pong matindi ang mga pagsubok. Pag wala ka sa tunay na gawain, babagsak ka. Kaya maraming nagpapatiwakal. Yung iba, wala na. Kapit na sa patalim, bahala na, pinabaliwala nila ang kaligtasan. Ngunit, ang pagsubok sa bawat mananampalataya sa Jesus Miracle Crusade, yan po ang nagpapatatag sa atin, bawat isa sa atin, upang lalong tumibay na merong Diyos na nagmamahal sa atin at hindi niya tayo pababayaan. 1 Peter chapter 4 verse 12, atin pong basahin. First book of Peter chapter 4 verse 12. Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened unto you. Unang Pedro, Kapitulo 4, versikulo 12 hanggang 13. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin, na waring ang nangyayari sa inyo'y di karaniwang bagay, kundi kayo'y mga galak, sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo, upang sa pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian naman ay mga galak kayo ng malabis na galak. Amen. Praise the Lord. Unang Pedro, Kabanatang 4, 12 at 13. Mga minamahal, huwag kayong magtaka kung sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin. Nawaring ang nangyayari sa inyo'y di karaniwang bagay, kundi kayo'y mga galak sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo upang sa pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian naman ay mga galak kayo
ng malabis na galak. Kaya nga sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, ang magtitiis hanggang sa wakas, siya lamang ang maliligtas. Kaya lang kung nakatingin tayo sa lahat ng pagpapala, yung pagsubok para bang nababaliwala sa atin, bakit ganito? Question? No, mga minamahal, this is the part of our life. May pagsubok upang lalo tayong maging matatag habang nag-aantay ng pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, at ang resulta nito, kaluwalhatian naman ay mga galak kayo ng malabis na galak. Amen? Praise the Lord. Kaya yung kantang Bakit May Pagsubok, talagang party po yan, ngunit tapat ang Diyos. Hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwanan. Kaya sa huling panahon, mga minamahal ko, tinatawag tayong we are the end time Israelites. Mga minamahal ko, bakit? Dito nagaganap ang lahat ng mga dakilang himala, magmula Genesis hanggang Revelation, isa-isahin mo, name them one by one, totoo na experience ng bawat Kristiyano na ang pinangaral ng propeta ng Diyos ay totoo pong guminhawa tayo. Tumatag tayo, mga mahal ko, at narito, nasa piling ng pinakamamahal na Panginoon ang ating dearly beloved parents in the Lord. Bakit tayo iniwan, panandalian? Dahil alam ng ating beloved parents in the Lord, lahat ng mga Kristiyano na narito tapat na naglilingkod, sila'y mapagtagumpay hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano ang nais ng ating dakilang Diyos? May hinihingi ang ating mahal na Panginoon. Nung tayo'y masave dito, tayo ang humihingi. Ngayon naman, hinihingi ng Diyos. Pinagpala tayo ng triple blessing. Physically, materially, spiritually. Ano naman ang hinihingi ng Diyos upang gamitin tayo sa kaligtasan ng marami pa? From the book of Deuteronomy, chapter 10, verse 12. Amen. The book of Deuteronomy, chapter 10, verse 12. And now, Israel, what doth the Lord thy God require of thee, but to fear the Lord thy God, to walk in all his ways, and to love him, and to serve the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul. Deuteronomio, Kapitulo 10, versikulo 12. At ngayon, Israel, anong hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan, at ibigin mo siya, at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. Amen. Praise the Lord. Ito pala ang kasiguraduhan ng pagtatagumpay. Habang narito tayo at buhay, binibigyan tayo ng kalakasan, ang nais ng ating dakilang Diyos, siya ngayon ang humihingi. Kailangan sundin mo dahil iniibig mo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ngayon, Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos. Lumakad ka sa kanyang lahat ng mga daan. Ibigin mo siya at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo. Lahat magsabing, praise the Lord. Inibig tayo ng buong puso ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo'y mga makasalanan, hindi tayo karapat-dapat. Ngunit dumating sa atin ang ebanghelyo ng kaligtasan na ipinangaral ng tunay na lingkod. Tao ng Diyos, propeta sa huling kapanahunan. Nag-ayuno. Maraming pag-aayuno, mga minamahal ko, pananalangin, paghikbi, pagsusumamo, pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Tayo ang bunga ng pananalangin ng ating dearly beloved parents in the Lord and the beloved children. Wala silang hinagad, mga minamahal ko, hindi. Mula sa lugar na ito hanggang sa buong mundo ay pagpalain lahat ang mga kapatiran. Marinig nila ang mga patotoo sa bawat dako ng daigdig. Grabe! Ibig sabihin, gaano man kalayo ang lugar, inaabot ng panalangin ng matuwid na tao ang dearly beloved parents in the Lord. Kaya
gaano man kalayo ang langit ngayon, huwag kang mag-alala. Mga minamahal, pag inibig mo ng totoong pag-ibig, at isagawa mo ang kautusan ng ating mahal na Panginoon, nagkaroon ka ng tunay na takot sa ating mahal na Panginoon. Malayo ang langit, pero bawat banal na gawain, nandyan naman ang mahal na Panginoon. Wala tayong alalahanin kung ano man maganap sa mundong ito. Talagang nakasulat yan sa banal na kasulatan. Pero sa atin, ang pinag-uusapan natin ay ang kabutihan ng Diyos. Name your blessing. Bilangin mo siya. Ang dami, mga minamahal ko. Minsan ka lang magkaroon ng pagsubok. Fight a good fight of faith. Pangako ng ating mahal na Panginoon, ang lahi raw ng mga tunay na Kristiyano, makikilala sa buong mundo. From the book of Prophet Isaiah chapter 61 verse 9, sa ating huling talata, magsipaganda na po ang ating minamahal na mga awit at manunugtog. Amen. The book of the prophet Isaiah chapter 61 verse 9. And their seed shall be known among the Gentiles, and their offspring among the people, and all that see them shall acknowledge them, that they are the seed which the Lord hath blessed. Isaias Kapitulo 61, versikulo 9. At ang kanilang lahi makikilala sa gitna ng mga bansa, at ang kanilang lahi sa gitna ng mga bayan. Lahat na nakakita sa kanila ay mga kakikilala sa kanila na sila ang lahi na pinagpala ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Lahat ng lahi na pinagpala ng mahal na Panginoon, sumigaw ng praise the Lord. Tama, tayong lahat yun. Maging ating live webcast viewers na kapatiran. At ang kanilang lahi ay makikilala sa gitna ng mga bansa. At ang kanilang lahi sa gitna ng mga bayan. Lahat na nakakakita sa kanila ay mga kikilala nila sa kanila na sila ang lahi ng pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Kaya dito walang tigil ang selebrasyon eh. Pagkatapos nito, ayan ang ating Talipaw Sulu Peace Mission Anniversary. Mga minamahal, lahat ng tao sa buong mundo ay namamangha. Lalo na nung kasalukuyang selebrasyon natin. Dati hindi kino-cover sa news ang GMC. Pero mga minamahal, bawat istasyon, namamangha sila. Ganito pala, karami ang taga-Jesus Miracle Crusade, mga minamahal ko. Talagang ito'y lahing pinagpala. Mismong kapitbahay mo ang magsasabi, grabe naman pala sa inyo. Talagang grabe po kung magmahal ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. And we will shout victory in the name of Jesus. Kaya ngayon, anong ikahihiya mo? Tumayo ka, maging sino man, ang makausap mo, lantad na tayo nga ay pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Huwag na tayong magsawalang kibo. Baka mamaya yung kapitbahay mo, ikaw naman, bakit ayaw mo kong imbitihan? Pinagpala pala kayo sa inyong gawain. Huwag tayong magdamot. Bagkos, ihayag natin na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay totoong makapangyarihan. Salamat sa ating dakilang Diyos. Gumawa siya ng mga dakilang himala. Marami na bautismuhan sa pangalan ni Jesus. Kaya lang, minsan may pagsubok. Mga minamahal, isa pong elder na may edad na, siya po ay hirap maglakad. Nandun po siya sa tent ng Soul Winning Group. Doon po, mga minamahal ko, tuwan-tuwa yung mga baguhan, walang tigil ang kanilang pagkain ang salita ng Diyos, maging pagkain. Hindi sila ginutom, mga minamahal ko. At yung isa ron nagpabautismo. After baptism, mga minamahal ko, siya po ay mild stroke, sabihin na natin, hirap maglakad, inaalalayan. After baptism, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. After baptism, yung malabo niyang mata, pinalinaw ng ating mahal na Panginoon. Kaya lang, while ongoing ang banal na gawain, panay ang panawagan, may mga nawawalang bata at matanda. Isa po siya sa nawala. Nag-alala ang ating volunteer. Sabi ko, we'll pray. Walang imposible sa Diyos. Salamat sa ating dakilang Diyos. Sabi nga, all things work together to them that love the Lord. Could you imagine umuwing mag-isa? Umuwing mag-isa
Mga minal nag-take a ride dahil meron daw siyang perang 150. Nag-alala ang mga mahal sa buhay. Siyempre, responsibilidad ng bawat humayo at nagdala. Hindi nila maiuwi. Nag-alala, ngunit along kagalakan nung magkita-kita doon sa bahay, umuwi mag-isa, kumatok madaling araw. Tay, wala kang kasama? Nasaan yung mga kasama mo? Iniwan ko na lang sila dahil gusto ko inaantok na ako eh. Paano ka nakapaglakad? Abay, totoo nga ang Diyos doon. Pinalakad ako. Paano ka nakakita? Malabo ang mata mo. Narito ako, malinaw pa sa dalawang mata, pinagaling ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Namangha ang buong pamilya, imbis galit at poot ang sumaka nila. Ngayon, alam namin na totoo ang gawain ng Jesus Miracle Crusade. Kaming pamilya ay dadalo dyan upang pagpalain kami ng ating pinakamamahal na Panginoon. Matagal na sila nagtitiis sa kanilang tatay. Hindi makalakad, tapos bulag pa. Ngayon, siya ngayon ang mag-guide sa pamilya. Pumunta tayo sa gawain na yan, maglingkod ng buong katapatan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Ikaw at ako ay hinirang. Ano ang pagsubok, merong Diyos na tumutugon sa ating panalangin. Habang inaanyayan natin ang mga baguhan, ating mga live webcast viewers upang tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen.